Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy. Alas 2 ngayong hapon. Ito po ay namataan, yan po ay sa layong 220 kilometers silangan ng Basco, probinsya ng Batanes. Tagla nito ang hanging aabot sa 215 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 250 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa bilis na west-northwest sa bilis naman na 23 kilometro bawat oras. Kung hindi magbabago itong kanyang direksyon at bilis, inaasahang lalapit pa ito at posibleng maglandfall sa bahagi ng Batanes bukas ng umaga bago naman lumabas ng ating boundary pagsapit ng hapon sa kaparehong araw. At bagamat malayo pa po sa kalupaan sa ngayon, asahan na agad yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa mga lugar na sakop nitong 600 kilometrong lawak o diameter nitong ating binabantayang na bagyo. Mga lugar sa ilalim ng tropical cyclone warning signals ating alamin matapos ang isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. At dahil nga sa epekto ng Typhoon Ferdy, 10 lugar sa Luzon ang nasa ilalim ng babala ng bagyo. Signal number 4 ang nakataas sa Batanes Group of Islands kung saan bukod sa masungit na panahon, posible rin ang hanggang sa 3 metrong taas ng storm surge. Signal number 3 ang nakataas sa Babuyan Group of Islands kung saan maaring maranasan ang malakas na hangin at posible rin ang storm surge sa coastal areas. Nasa ilalim ng signal number 2 ang Ilocos Norte, Apayao at Northern Cagayan, habang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Abra at Northern Ilocos Sur. At bukod naman sa mga nabanggit na lugar, nakakaranas din ng mga pag-ulan ang iba't iba pang bahagi ng bansa. Sa thunderstorm advisory ng Pag-asa, inilabas kaninang 3:50 ng hapon, makakaranas ng 1 hanggang sa 2 oras na pag-ulan ang bahagi ng Sebaste, Culase, bahagi nitong Tabiaong Barsa at pati na rin dito sa may bahagi ng Patnugon, Bugasong at bahagi nitong Luaam Maasin sa probinsya po yan ng Antique. Thunderstorm advisory din ang inilabas ng Pag-asa. Kaparehong oras yan sa bahagi nitong Panitan, Dumalag, Cuartero at Dumaraw, probinsya naman ng Capiz. Sa bahagi ng Negros Occidental, kaninang 3:50 ng hapon, naglabas din ng thunderstorm advisory sa Cadiz City, bahagi nitong Tubuso, Calatrava at Murcia. Kanina namang 3:21 ng hapon, nagpalabas din ng thunderstorm advisory sa San Jose, La Paz, Tarlac at bahagi ng Tibag, probinsya po yan ng Tarlac. Sa Nueva Ecija naman, nasa ilalim din ng thunderstorm advisory ang Cuyapo, Gimba, Saragossa, Laur at bahagi ng Rizal. At panghuli na lamang, makakaranas din ng 1 hanggang 2 oras na pag-ulan itong bahagi ng Bulacan, Rizal, buong Metro Manila, Batangas, Zambales at Bataan. At sa may bahagi naman itong Basay at sa may Santa Catalina, Bayawan City, Valencia at Sambuanga, kanina pong 3:29 ng hapon, naglabas din ng thunderstorm advisory. Ang mga pag-ulan posibleng magpatuloy sa 1 hanggang 2 oras mula nung ilabas yung abiso. At sa may bahagi naman itong Baratak Viejo sa may Iloilo, kaparehong probinsya, makakaranas din ng mga pag-ulan. Dito naman yan sa may Banate at Anilao. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.